praise. Yan. Amen. Mabuti po ba ang ating Diyos? Amen. Lagi pong mabuti ang ating Diyos. Sabi nga po ng Psalms 23, no? Verse 6, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, lagi natin yang tataglayin. Sabi, it will follow all the days of my life. Kaya laging mabuti ang ating Diyos. Amen po ba? Kahit minsan nagkukulang tayo, kahit hindi tayo laging tapat sa Diyos, dahil ang Diyos ay Diyos, lagi siyang faithful. Pagka hindi naging faithful ang Diyos, mababawasan na yung kanyang katotohanan na siya ay Diyos. Hindi na siya Diyos kung hindi siya laging faithful. Pero ayun ang alim natin, God is so faithful, God is so good, kahit hindi po tayo faithful, kahit hindi tayo laging mabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? So palakpakan po natin ang ating Diyos. Hindi po tayo iniiwanan ng ating Diyos. Kahit ano po yung nagagawa natin, balik lang tayo sa Panginoon at makikita natin na talagang ang Diyos, binabago tayo, tinatransform tayo from glory to glory. Yan po ang ginagawa ng ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sa oras pong ito, nais ko pong hilingin sa inyo, this coming Wednesday and Thursday ay si Sweet po, magte-take na po ng kanyang board exam. So 2 days po yun. So isama niyo po sa inyong mga prayers itong darating na board exam nila. Wednesday and Thursday. Talagang ngayon ho ang ginagawa po ni Sweet. Halos papasok doon sa kanyang kwarto, kakain lang, post review. Batian na lang namin, hi, hello. Talagang tutok na po siya. Pero pinagkatiwala na po siya namin sa Panginoon. At maging yung result ay sa Panginoon na din. At least ngayon, habang nag-review pa siya, nandun yung ating sama-samang prayer. Ngayon, kung ano man ang lumabas na result, hindi na ho yun pwedeng mabago ng prayer. Kaya ngayon lang po tayo pwedeng mag-pray. At ibibigay natin sa Panginoon yung katugunan, yung favor. Alam natin na all things work together for good to those that love the Lord. Kaya ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang mabuting kalooban ng Diyos para po sa buhay ni Sweet. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. This time po ay nais ko pong hilingin kayo na magbukas ng inyong Bible para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa aklat po ng Ecclesiastes. At ang ating pag-aaralan again ay nasa nasa chapter 3. Bagamat ang nakalagay sa atin dyan sa passage ay verses 1 hanggang 10, pero ang babasahin lang po natin ay verses 1 and 2. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 2. Kaya kung kayo po ay mayroong Bible, sige po, you can open your Bible. At yung iba naman po, kung gusto nyo pong sumabay ng pagbasa doon sa ating screen, okay lang din po. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 hanggang 2. And again, bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon, anyayahan ko po kayo magsitayo. Sabay-sabay po nating babasahin ang salita ng Panginoon. Okay. Okay, verses 1 and 2 lang po sa NIV at saka sa Tagalog. Sabay-sabay po tayo. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Sa Tagalog po, ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Muli po tayong dumulog sa Panginoon sa prayer. Hallelujah. Once again, Father God, sama-sama nga po kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Alam namin ikaw ang Diyos na buhay, bagamat hindi ka namin nakikita, pero ikaw ay gumagawa sa aming mga buhay sa lahat ng panahon. At alam namin, O Diyos, dahil gumagawa ka sa lahat ng panahon ng aming mga buhay, you make all things beautiful in your time for all of us, O God. Kaya naman, ang pwede namin magawa, O Diyos, ay ipagtiwala sa iyo ng mabuti ang bawat panahon na aming pinagdadaanan. Once again, we recognize, Lord God, yung kabutihan mo sa narinig naming patotoo ng aming kapatid na Michelle. Sa pagdaan niya doon sa panahon na ito, Lord God,
ikaw ang sumama sa kanya at nakita niya po ito, Panginoon. At alam ko, hindi lamang kay Michelle, kundi sa bawat isa sa amin. Ito po ang katotohanan ng nais mo, O Diyos, na laging iparanas sa amin, that you are with us in every seasons of our lives. Kaya once again, Lord God, we recognize your presence in our midst. Alam namin, dahil naririto ka, O Diyos, naririto ka para magturo, para mangusap sa iyong bayan. I pray, Lord God, that your word will penetrate to the deepest part, Lord God, sa pagsunod ng iyong mga anak, Panginoon, sa iyong kalooban. Gawin mong mga matatabang lupa, Panginoon, ang matataniman ng binhi na buhay, Panginoon. Ang seed, Panginoon, na sa iyo nagmula, na mayroong taglay na buhay, mayroong pagbabago ng buhay. Kaya salamat po ng marami. We give you glory and praises, and right now, Lord, tinatanggap na po namin ang pagpapalang hatid mo sa bawat isa. In Jesus' name. Amen. Makakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Ilang weeks na rin po natin binibigyan ng pansin sa atin pong pag-aaral ang Ecclesiastes chapter 3. At kinikilala po natin, ayon nga po dito sa Ecclesiastes chapter 3, na katulad po ng season sa ating sa normal na buhay, sa ating spiritual na kalagayan o spiritual na buhay, ay meron din po tayong mga spiritual seasons na pinagdadaanan. At doon nga po sa ating binigyan ng pansin, ng mga nakaraang mga unang pagtayo ko, ang binigyan natin ng pansin is understanding understanding life's season. Kumbaga, pag naunawaan natin ang mga season ng ating buhay, nakikita natin na tama yung pagtugon natin sa bawat season. At the last time na tumuyo ako sa inyo, ay binigyan naman natin ng pansin yung may kinalaman naman po sa seeing God in our life's seasons. At binigyan natin ng pansin doon yung winter season. Katulad ng senior sa atin ni Ate Michelle kanina na talagang matindi yung, kasi ang winter ay pinag-uusapan natin na ito yung panahon na parang mahirap na season. Pero ang maganda na kahit nasa panahon ng winter, ay ito yung nakita natin na this is the season of breakthrough. At kapag nakita natin ang kilos ng Diyos, maging doon sa mahirap na sitwasyon ng ating buhay, we can experience the breakthrough that God has prepared for all of us. At yun po yung nakita natin na pinagdaanan ng ating kapatid na Michelle. At ngayon naman po ay bibigyan po natin ng pansin sa ating pag-aaral. After winter, alam natin ang kasunod ay springtime. At ano po ba ang nangyayari kapag panahon ng springtime? Sabi nga, siyempre, pag panahon ng springtime, panahon ng tagsibol. Ang panahon po ng spring ay napakagandang panahon. Kumbaga, ito po ay mayroong maliwanag na pag-asa na nakabukas, naghihintay. At kapag ikaw ay nagsimulang magtanim, ang panahon na ito ay napakagandang pagsimulan ng pagtatanim. At dito nga po sa ating pinag-aaralan na may kinalaman po sa understanding God's seasons, ay ang naging take natin doon sa last time that we have studied itong bahagi na ito ng banal na kasulatan, nakita natin na sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, ay God makes all things beautiful in His time. Na kapag nakita natin ang lahat ng bagay ayon sa panahon ng Diyos, ayon doon sa kanyang kalooban, ang makikita natin katulad ng mga ngaral ay pwede din nating masabi sa ating mga buhay, sa ating mga panahon, sa ating mga seasons, that God makes all things beautiful in His time para sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya ngayon naman po, pag-aaralan po natin itong springtime as the season to sow, to reap. So, of course, sabi nga dito sa verse 2 na binasa natin, there is a time to plant and there is a time to uproot. Kaya during springtime, pagka ikaw ay nagtanim, of course, expectan mo na ikaw ay aani. Kaya nga, yun ang combination niya. Pag nagtanim ka, aani ka. So, springtime is the season to sow. Para saan? Para ikaw ay umani. Kaya tatawagin po natin itong spring season na
sowing good seed in the good soil. Yan po yung ating paksa ngayong umaga. Now, pag pinag-usapan po natin itong may kinalaman sa pagtatanim, of course, ang alam ko na madaling papasok sa isipan ninyo ay yung parable of the sower na kung mismong ang Panginoon ang nagturo patungkol sa talinghagang ito. At nais ko din po na maging reference natin ito sa Matthew chapter 13, verses 1 hanggang 8. Okay, basahin po natin. Ang sabi po dyan, noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon, ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig sa 100, may tig 60 at may tigta 30 butil ang bawat uhay. Ito pong bahagi ng banal na kasulatan na ito ay ipinaliwanag ng Panginoon. Bagamat ito'y talinghaga, pinaliwanag po ito ng Panginoon sa verses 18 hanggang 23. Pinakita niya kung anong kahulugan ng mga bahagi na ito na kanyang ipinahayag. Ngunit bago po natin puntahan yung kahulugan, ay gusto ko pong makita natin dito po sa talinghagang ito ng patungkol sa maghahasik. Sinabi po dito na may mga iba't ibang mga binhi na bumagsak sa iba't ibang mga lupa at tanging yung binhi lamang doon sa matabang lupa ang tumubo at nagbunga. At kung titingnan natin, sabihin natin siguro, bakit ganon? Ano ba ang problema? Yung binhi ba ang problema kaya hindi tumubo yung mga binhi na bumagsak sa iba't ibang lugar? Of course, alam natin na hindi po ang binhi ang may problema, kundi ang talagang may problema po ay yung iba't ibang mga lupa na binagsakan po ng binhi. Sapagat alam naman natin, ang tinutukoy dito ng Panginoon ay na binhi ay ang salita ng Diyos. Na kapag ang salita ng Diyos ay bumagsak sa matabang lupa, mga kapatid sa Panginoon, yung matabang lupa na yon ay susumpungan ng buhay. At yung matabang lupa na yon ay magiging pagpapala. Naniniwala po ba kayo doon? At gusto ko po, kanina po habang ako po'y nakikinig sa patotoo ni Ate Michelle, sabi ko na nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat napakagandang introduction para sa message na narinig na ninyo at ire-refer ko na lang habang ako'y naghahayag na salita ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po ay pinag-angkop-angkop, pinaglalakip-lakip niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kabutihan para din sa ikakabuti natin. Kaya ngayon po, dahil ang paksa nga po natin ay may kinalaman sa pagtatanim, nakita natin sa patotoo ni Ate Michelle na napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Imagine niyo, ituring kayong mag-ina, kayong pasyente, at nagbabantay na toxic. Yung na ayaw ka ng tulungan. Yung mga katabi mo sa kwarto ay parang kung pwede kang ipetisyon sa barangay. pwede bang wag na dito yan. May pasyente kami pero sa halip na mapabuti kami parang lalo kaming lalala dahil nahihirapan kami sa isang pasyenteng ito. Ang tigas ng ulo. Parang gano'n, ano? So, talagang winter time yung pinagdaanan ni Michelle sa mismo kanyang magulang. Pero maganda doon, ang bottom line, nakita natin kung paano siyang inubog ng Panginoon, kung paano siyang kumapit sa Panginoon, kung paano nagdepende siya sa Panginoon sa pananalangin. At ang nagpatatag sa kanya ay ang salita ng Diyos. So ganun din po sa atin mga kapatid. Pagka ang mabuting binhi ng Diyos ay natanim sa mabuting lupa, definitely po, lahat ng mabubuting lupa ay magiging pagpapala. Kaya nga sabi niya, sa patotoo niya sa atin,
yung ginagawa niya ay nakikita ng marami, maaaring yung iba hindi naunawaan, pero merong iba na napapagpala na sa panahon na wala na siyang magawa, ang alam niya may magagawa ang kanyang Diyos, kaya nagtitiwala siya. At nakikita yon ng mga tao na marahil yung iba ay katulad niya ng hopeless, pero hindi alam ang gagawin, siya, alam niya kung anong gagawin. Kaya nagkakaroon sila ng paghugot ng kalakasan sa nakikita nila kay Sister Michelle. So ganun din po mga kapatid sa Panginoon, the good seed planted in the good soil will definitely bring glory to God. Amen po ba? Yun po yung katotohanan at kayo po yun, tayo po yun. Tayo po yung matatabang lupa na nahasikan ng mabuting binhi ng salita ng Panginoon. At may inaasahan po ang Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo po na naging matabang lupa, ay may inaasahan ng Panginoon sa atin. Ano po yun? Dahil tayo po yung matabang lupa at ang buhay natin ay tumanggap ng buhay mula sa Panginoon, nais din ng Diyos na ang buhay na ito ay mag-reflect sa iba para makita din ng iba yung buhay na nanggagaling sa Panginoon sa pamamagitan natin. So sowing the good seed in the good soil. Yan po yung ating bibigyan ng pansin. Now, pag tinignan po natin ang kalagayan po ng pagsasaka, mga kapatid sa Panginoon, tandaan niyo po bilang mga mananampalataya, we are in the business of sowing the good seed. Ano yun? Yung kaligtasan. Yung binhi ng kaligtasan na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, yan po'y nasa ating mga kamay. Tayo po ay, ng church, tayo po ay mga magsasaka. And we are to sow this good seed. At siyempre, ang gusto natin, ang bagsakan ng binhi na ito ay matabang lupa para ito'y magbunga. Amen po ba? Pero hindi po madali ang magtanim bilang magsasaka. At kapag po tinignan natin ang process ng pagtatanim, makikita po natin na meron pong tatlong importanteng kailangan sa pagtatanim. At yung proseso ng pagtatanim ay hindi po madali. Ang unang tatlong bagay na kailangan po sa pagtatanim ay good seed, good soil, and of course, the farmer. Pero yung process po, pag tinignan po natin ang process ng pagtatanim in percentage, ang makikita po natin sa percentage ng farming, ang sabi nila, yung 60% daw po ay soil preparation. Ito po yung tinatawag na tilling, plowing, yung binubungkal mo yung lupa. Kasi tumigas na yan habang panahon. So, pag matigas ang lupa, hindi ideal na taniman. Kaya nga, sabi, ang Panginoon ay, kinuwento ng Panginoon yung magsasaka na naghasik ng binhi, dahil yung binhi na bumagsak sa daanan ay matigas yung daanan, sabi, hindi agad tumubo doon yung binhi. Kasi matigas yung daanan. Ganon din, kung ang lupa ay may bato at ang binhi ay naitanim sa batuhan, hindi rin ito tatagal. Tutubo sandali, pero hindi lalalim ang ugat. Kaya anong mangyayari? Mamamatay din later on yung binhi. Kaya anong ginagawa po? Ang soil preparation, ayon po sa process ng farming, it takes around 60% of the effort ng farmer. So, ang ginagawa po niya, ihahanda niyang mabuti yung lupa. Pangalawa po ay yung tinatawag naman po na sowing or planting. It takes around 30% ng panahon ng magsasaka. Pero alam niyo kung ano lang yung the last 10%? Kasi 60 plus 30 is 90. The last 10% ay para doon sa harvesting. 10% po, mas matrabaho po ang soil preparation. At ganoon din po sa mga kaluluwa. Bago po maging mataba ang isang lupa, tayo po, bago tayo maging mataba, maging malago sa pananampalataya, ang tagal din po, madami pong mga preparation. Bago nga tayo maging matabang lupa na nahasikan na naging mabuting binhi, ay yung nagtiyaga po sa atin doon sa soil preparation ng ating puso. Di ba? Noon, iniimbita kayo, tinataguan nyo. Di ba? Sa ibang mga bagay, madali tayong imbitahin, pero pag para sa salita ng Panginoon, para tayong isda na madulas, hindi mahuli-huli. Di ba? Ganon tayo noon eh. Pero, ayun, 60% po yun. Yung iba nga,
hahatid, susunduin pa. Pero pagka nag-usap na kayo, dadaanan kita dyan na, oo. Nag-agree yun kagabi. Pagpunta mo doon bukas, naku, pasensya na. Hindi ako makapunta. Kaya sa soil preparation, we need much prayer para sa kaluluwa. Para sa isang kaluluwa na maging matabang lupa, ang dami po nating pagbubungkal na ginagawa. Pero salamat na kapag naitanim natin yung mabuting binhi sa matabang lupa, yung matabang lupa lumalago. At siya din later ay magiging tagapagtanim na din ng mabuting binhi. Amen po ba? Kaya yun po yung nais ng Panginoon na maunawaan natin about farming. At tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay inutusan upang maghasik ng mabuting binhi. Kaya nga, advancing God's glorious kingdom together. Hindi po ang magsasaka ay isa lamang siya. Makikita natin, tulong-tulong po ang pagpa-farming, di ba? Malaking sakahan, pero marami po mga gumagawa. Maraming nagbubungkal, maraming mga nagtatanim, at marami ding umaani. Which gives us a very clear picture of the church. Ang picture po ng church, bagamat tayo inutusan upang magtanim ng binhi, hindi isa lang ang nagtatanim. Lahat po tayo ay bahagi sa farming. At ang bahagi po ng farming, hindi lamang po pagtatanim ang farming. It starts with the tilling of the soil. Kaya tayo po, sama-sama po talaga tayo dapat na nagpipray para sa gawain ng Panginoon. Hindi man kayo kasama sa mission, pero you are praying for the mission. Hindi man kayo nakakapunta sa malayong mga lugar para mag-share ng gospel, but you support the gospel sa pamamagitan ng inyong pananalangin, sa pamamagitan ng inyong pag-support sa financial support, sa pamamagitan ng maraming mga pagkakataon o mga bagay na pwede nating masuportahan ang paghahasik ng salita ng Panginoon. Marami po. Pero again, ang mahirap na trabaho sa farming is yung soil preparation. Now, isa-isahin po natin pag-aralan itong tatlong mahalagang bagay na may kinalaman po sa pagpa-farm. Ang una po, tingnan po natin yung good seed. Ayan. So, of course, kailangan po na sa pagtatanim ay una, hindi lang basta binhi, kundi mabuting binhi. Nakita ko po ito na pinipili pa po pala. Hindi pala lahat ng mga binhi na itatanim mo ay hindi mo pipiliin. Kasi pwede kang makapagtanim ng binhi na hindi okay, sayang yung itinanim mo. Kaya yung iba po talagang pinipili nila until matira po yung good seed. Kaya ang itatanim ay mabuting binhi. Maliban na lamang po kung ang itatanim nyo ay katulad ng itinatanim ni Mami Junicia, seedless. Hindi ko alam kung paano magtanim ng seedless. Pero si Mami Junicia nagtatanim siya . Tinanong siya ng reporter, Mami, ano ginagawa nyo? Nagtatanim ako. Ano tinatanim nyo? Wala naman ako nakikita ang itinatanim nyo. Seedless ang itinatanim ko. Malibang ganun kayo, ano kaya nga anihin niya? Fruitless. Ang walang itinanim, walang aanihin. Pero hindi, may mga prutas na seedless, pero naaani nila. Kaya nakakapagtaka. Pero tayo po, ang mabuting binhi, talagang itinatanim po yan. Ngayon, tandaan niyo po, ang trabaho po natin bilang church, ay tayo po'y tagapagtanim at binigyan tayo ng Panginoon ng binhi na ihahasik. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Ito po ang makikita natin na bahagi ng banal na kasulatan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik. Actually, ito po ay may kinalaman sa gawain ng pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Pero tinuturing ng salita ng Panginoon na yung ating ibinibigay, bagamat ito ay may kinalaman sa pinansyal, ito ay binhi na ating inihasik para sa gawain ng Diyos. Para mag-advance ang kaharian ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhing magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Kung titingnan natin, dahil ang Diyos ang pinagmulan ng mabuting binhi, yung binhi na yan ay definitely lalago, magbubunga. Kaya, ang Diyos ang nagbigay sa atin. Ang sabi, binhi ihahasik. Tapos nagbibigay din ng Panginoon ng tinapay na kakainin. Gusto ko po maging maliwanag. Ang binhi, ano gagawin? Ihahasik. Anong kakainin?
tinapay. Nagbibigay ang Diyos ng tinapay. Ngayon, kung yung binhi, katulad po ng palay, na dapat sana'y gagawing binhi, naisip nung magsasaka, wag ko na muna kayang binhiin. Ipagiling ko na at makain na rin. May itatanim kaya ang magsasaka? Wala. Kaya mapapansin niyo po, nagbibigay ang Panginoon para sa ating makakain at nagbibigay din siya ng patuloy na magsusustain sa atin. Ibig sabihin, hindi lahat ang binibigay ay puro kain, kailangan i-invest. At anumang ibinibigay natin sa gawain ng Panginoon, pinalalago ng Panginoon. Nasusundan niyo po ba mga kapatid? Kaya po ang pagbibigay ang daan ng Panginoon upang tayo'y patuloy na pagpalain. Okay, so sabi ni Apostle Paul dito, sabi niya, ang binhi na galing sa Panginoon kapag siya ang nagbibigay ng binhi para ihasik, at siya rin ang nagbibigay sa atin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tinapay na ating makakain. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, sa pagtatanim natin ng mabuting binhi, ang Diyos ay nagbibigay ng mga iba't ibang opportunity sa atin bilang mga mananampalataya para maitanim ang mabuting binhi na ito. Sa iba't ibang sitwasyon, may mga tao na hayaan ng Diyos na makatagpo ninyo para itong binhi na ito ay maihasik sa kanila. God is giving us opportunities para po makapaghasik tayo ng mabuting binhi sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Pangalawa po na kailangan para po sa paghasik bilang magsasaka, kailangan din po ng hindi lang basta lupa, kundi mabuting lupa. For the good seed, para ito po ay tumubo at magbunga ng sagana, it needs to be planted in good soil. And for a good soil to be good, it has to be prepared first. Kailangan po ang mabuting binhi, tulad po doon sa talinghaga, yung mabuting binhi na bumagsak sa matabang lupa, ito po ay tumubo at nagbunga. Ngayon, nakita natin na doon sa iba't ibang mga pinagdaanan o pinagbagsakan ng binhi, meron po mga bumagsak sa daanan. Ang sabi ng Panginoon, yung tumuka doon sa binhi na yon ay walang iba kundi ang kaaway, at inilarawan ng Panginoon na ang nandun sa katulad ng mga taong nasa daanan ay yung mga taong hindi prepared ang puso sa salita ng Diyos. Na kahit na lagi nilang napapakinggan ang salita ng Diyos, dahil hindi prepared ang kanilang puso, ano nangyayari? Hindi hinahayaan ng kaaway na ito'y tumanim ng mabuti. Kasi alam ng kaaway, pag yun ay tumubo sa matabang lupa, mawawala na siya ng lugar sa tao na yon. So anong ginagawa ng kaaway? Bago pa ito tumubo, aagawin na niya. Pero nevertheless, nakita natin na nandun pa din yung mga hasik. Inihasik pa din niya ito kahit yun ay hindi pa ready. At least, andun yung hope niya kasi yung mabuting binhi, siguradong tutubo yun. Yun nga lang, minsan, di ba, katulad sa ating paghahasik, minsan may mga hindi pa ready sa salita ng Diyos, pero still, we have to sow the good seed. Kasi alam natin, ang salita ng Diyos ay buhay. Kita din natin na yung binhi na yun ay bumagsak sa batuhan. At sabi ng Panginoon, yung batuhan ay tinubuan din ng binhi, pero dahil nga po batuhan, hindi lumalim yung ugat ng binhi, ano nangyari? Nung dumating yung mainit na araw, nang ibig sabihin po ay yung persecution, yung isang mananampalataya na tinanggap ang salita ng Diyos, dahil tinanggap ang salita ng Diyos, ito po ay makapangyarihan, kaya lang dahil siya'y katulad ng lupa, ay katulad ng bato na binagsakan, dahil hindi naglalim ang kanyang ugat, ano nangyari? Doon sa panahon ng persecution, agad po siyang nawala. So, again, makikita natin, itinanim pa din o bumagsak pa din doon yung binhi, pero yun nga lang, hindi po ito namunga. At yung bumagsak din po doon sa dawagan, tumubo din po ito, pero naging abala yung tumanggap na salita ng Panginoon. Nung una, excited na excited, yung iba pa marahil ay nagpapatotoo, napakabuti ng Diyos.
Pero later on, nung naagaw, di ba, binigyan natin ng pansin na kailangan yung salita ng Diyos ay hindi natin hahayaan na ma-distract tayo. Sapagkat ito yung paraan ng kaaway para tayo ilayo sa kalooban ng Diyos. Distraction and isolation. Kaya anong ginagawa ng kaaway? Kapag ikaw ay sumusunod na sa Panginoon, itatry niya na i-distract ka. Para pag ma-distract ka na, wala ka ng koneksyon sa Panginoon, malayo ka na sa Panginoon, unti-unting mamamatay yung binhi na itinanim ng Panginoon sa buhay mo. Kaya, ang sabi, itong binhi na bumagsak sa dawagan, hindi rin nagbunga. Kaya lang ang maganda nga po, yung mabuting lupa na tinanggap, yung mabuting binhi, ang tumubo, tig-100, tig-6 na po, at tig-30. So, napakahalaga po na ang mabuting binhi ay maitanim talaga sa mabuting lupa. Dahil doon po magbubunga ng mabuti ang binhi. Now, pangatlong mahalagang kailangan sa pagtatanim ay of course yung farmer. At ang nakita po natin na uri ng pagtatanim dito ng farmer ay siya yung, ewan ko, di ba sa atin, alam natin yung mga magsasaka, instead na i-scatter, alam natin ay talagang itinatanim natin. Kaya lang ang ginamit ditong example ay sabi, inihasik niya. Parang sabi niya, to whom it may concern. Parang gano'n. So, nung inihasik niya ito, yung iba ay hindi tumubo, pero yung matabang lupa ay tumubo. Pero ito po ang gusto ko maunawaan natin. Tayo po yung nag-i-scatter ng mabuting binhi. At bilang mga naghahasik ng mabuting binhi, tandaan niyo po, kahit ng isang mabuting binhi na nasa kamay ng farmer, kahit mabuti pa yon, pero hindi niya yon inihasik, it is wasted. A good seed that is in the hand of a farmer is a seed that is wasted. Amen po ba? Kaya ganun din sa atin mga kapatid sa Panginoon. Kung naniniwala kayo na ang mabuting tinanggap natin, mabuting balita na tinanggap natin ay nagdudulot ng kaligtasan, kung yang mabuting balita na yan ay alam ninyo at nasa inyong kamay, ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita upang ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Kung alam ninyo na binigyan kayo ng Diyos ng mabuting binhi, pero yung binhi na yan ay nasa inyong kamay, namamatay ang binhi na yan sa inyong kamay. Kaya anong dapat gawin sa mabuting binhi? A good seed has to be sown in the good soil for it to grow, for it to bear fruit. Kaya bilang church, yan po yung trabaho natin mga kapatid sa Panginoon. God has given us the good seed in our hands. But as a church, what are we doing with the good seed that is in our hands? We have to scatter that seed because a seed that is in the hand of the farmer is a seed that is wasted. Amen po ba? Yung sino ang paghahasikan natin? Of course, yung mga kakilala natin sa trabaho, mga kasama natin sa school. Kay Sister Michelle, sabi nga niya, nagulat siya. Yung kanyang mga kasama, hindi man yung concern na mayroon siya para sa kanyang magulang, sa kanyang nanay, hindi niya nakikita na concern ng kanyang mga pamangkin. Na parang hindi man lang magpasalamat na gumaling na yung kanilang lola at binisita at binantayan man lang. O, ibig sabihin nun, si Michelle na mayroong mabuting binhi, nakikita niya ngayon, teka muna, may lupa na nakapaligid sa akin pero wala pa silang mabuting binhi. So anong gagawin ko sa mga lupa na ito? Kailangang linangin para maitanim yung mabuting binhi na yon para sa kanila. Nang sa ganon, hindi lamang iisa ang mayroong mabuting binhi sa kanilang tahanan. At ganon din po sa atin, mga kapatid sa Panginoon. We are in the business as a church for sowing good seed in good soils. Kung gusto natin na tayo po ay mag-ani. At napakaganda, Panginoon, napakaganda na sinabi ng Panginoon na picture ng church sa atin pong paghahasik ng salita ng Panginoon.
Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verses 6 hanggang 10, o 6 hanggang 8, pansinin niyo po, sabi ni Apostle Paul, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. So anong sinasabi ng passage na ito na may kinalaman sa ating sowing ministry, sa ating pagtatanim ng binhi, ng mabuting binhi? Makikita po natin dito, number 1, na ang pagtatanim, ang pagsasaka, ang paghahasik ng salita ng Diyos ay isang gawaing ginagawa natin ng sama-sama. Hindi lang ito trabaho ng pastor o ng leaders. Bawat isa ay dapat mayroong gampanin sa paghahasik. All of us, church, should be involved in the farming business ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, ako, siya yon, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Eto maganda mga kapatid, kasama po natin sa gawain ng pagtatanim ang Diyos. Kasi kahit anong pagtatanim natin, alam naman natin na ang Diyos talaga ang nagbubukas ng puso. Ang Diyos ang nagpapalago ng binhi. Ang trabaho lang talaga natin is maghasik. Ganon din po ang farmer. Wala siyang kakayahan para yung binhi na yon ay mapalaki niya. Wala siyang kakayahan. Ang alam lang niya, itatanim niya yon at bahala na ang lupa. Bahala na ang ulan at araw na tumulong na yung binhi na yon ay lumago kapag naitanim doon sa lupa. So ganon din ang trabaho natin. We coordinate with one another, knowing that God is in partner with all of us. Kapag kakapartner natin ang Panginoon, alam natin may kaaway sa paghasik ng salita ng Panginoon. Inaagaw agad ng kaaway ang binhi. Pero yun nga sabi ng banal na kasulatan, isang kaluluwa na nagbalik loob sa Panginoon, libo-libong anghel sa kalangitan ang nagpupuri. Kasi bawat kaluluwa talaga ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya tulong-tulong tayo. Isang kaluluwa, tulong-tulong tayo. Pero libo-libong anghel ang naggagalak sa bawat kaluluwa na nagbabalik loob sa Panginoon. Kaya tandaan niyo po, sa gawain po ng paghahasik, walang individual na bida. Tinitingnan natin ang bawat isa, tayo ay magkakatim, magkakasama. Ang pinakamahalaga ay ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan po yung pangalawa. God and not the workers should be the center of the sowing ministry. Sa gawain po ng pangangalap ng kaluluwa, hindi ito paramihan. Hindi ito pagalingan. Kundi ginagawa po natin by faith na ang Diyos ay ng verse 7, pansinin niyo po, hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. So, dapat nating tingnan ang bawat isa sa church, hindi po ang ginagawa ng isa ay nakakahigit kaysa isa. Hindi po. Lahat po ng ginagawa natin, it contributes to one purpose. And that is to advance the kingdom of God. Hindi po nakakahigit ang isa at mas magaling ang isa dahil marami siyang nagagawa. Hindi po. Ang makita natin, lahat tayo, yung efforts natin, lahat yan, mahalaga sa Diyos. Kung kayo ay, hindi man kayo nakakasama sa halimbawa, malalayong mission para po mag-share ng gospel, pero ipinagpipray nyo yung mission work natin. You are part of the team. At gusto ko na din pong iulat sa inyo, last Thursday hanggang Saturday po, kasama po si Pastor Boy, kasama po si Brother Willie, we were able to go sa Pangasinan and at the same time sa Ilocos. Kasi po yung mission work po natin doon, nasa Puso Rubio, Pangasinan po yon.
Tapos yung season naman po na immediate na katabing bayan ng Pusurubio, yun naman po ay season na part na po ng Ilocos. At doon po ay mayroon pong grupo na pinasimulan ang Panginoon through Brother Willie, mga ilang months na din siya na nagpapabalik-balik doon at iginagather niya yung kanyang mga kamag-anak doon at sinishare niya ng salita ng Panginoon. At kami naman po sa Pusurubio ay nandun din po ang ating kapatid na Exal, ng kanyang family, na receptive din po naman sa salita ng Panginoon. And ngayon po, ang ginagawa po namin ay mini-merge po namin. Kinumbine po namin last Saturday yung Pusurubio at saka yung season. Nagkaroon po ng gawain doon ng sabay at nakakatuwa po sapagkat yung mga tao doon ay very receptive sa salita ng Diyos. So ngayon po ay ang magiging setup, meron pong sisimulang gawain sa Pusurubio at meron na rin pong ongoing na gawain sa season. So maaaring hindi man kayo makapunta doon, pero bakit ko po ibinubukas ito? You can pray. Kung hindi man kayo kasama kayo sa pananalangin. Sama-sama nating bungkalin yung mga puso, yung mga lupa doon. Bungkalin natin sa prayer. Kung may mga matitigas pa, pagka tayo sama-samang nanalangin, kayang palambutin yan ng Panginoon. Now, bakit kailangang ang lupa ay binubungkal? Kasi the more na ang lupa ay malambot, mas nagpe-penetrate po ang ugat. Mas lumalalim ang ugat. At mas malalim ang ugat, mas matibay ang itinatanim na binhi. Kaya kailangan po natin ng prayer para sa soil preparation. Pero ito maganda. Bagamat hindi tayo ang importante sa gawain po ng paghahasik, ito naman po ang sabi ng banal na kasulatan. Number 3, each one will be rewarded accordingly. Verse 8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, pero ito ang sabi, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. So malinaw mga kapatid sa Panginoon, ang paghasik ng binhi, pag-advance ng kaharian ng Diyos, hindi lamang ito gawain ng iisa, ito ay corporate, ito ay effort ng bawat isa, pero hindi ang sino mang nagsusulong nito ang dapat maitaas. Ang dapat maitaas ay ang ating Panginoon, pero ganun pa man, anumang ginagawa natin para sa pag-a-advance ng kaharian ng Diyos. Maaaring hindi man nare-recognize dito, hindi man kayo nare-recognize personally, pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang ginagawang pagpapagal. Amen po ba? Kaya dapat po nating maunawaan, mga kapatid sa Panginoon, na springtime is the season for sowing. Na bilang church, tapos na yung winter, tapos na yung pandemic, tapos na yung panahon na tayo ay nakulong sa ating mga tahanan at wala tayong magawa, worship from home, work from home. Pero tinanggal na yung winter time na yon. Ngayon ay maluwag na po, springtime na, pwede nang lumabas ang mga magsasaka para magtanim. Amen po ba? At yan po ang trabaho ng church. Kaya tayo po ngayon, anong gagawin natin? Start to pray. Start to pray, Lord, dalhin mo kami doon sa mga tao na kailangan na po naming hasikan ng iyong salita. Dalhin mo kami doon sa mga tao na itong mabuting binhi na ito ay papatak sa mabuting lupa. O kung maitaniman namin ito doon sa hindi pa mabuting lupa, basta itatanim po namin ito, naniniwala kami na ang binhing itatanim, makapangyarihan. Kung hindi man yan agad ngayon tutubo din yan later on. So ngayon po, yun po yung ating maging panalangin bilang church. That we, all of us, part ng Jewels, makita natin na tayo po ay nasa sowing time. Nasa panahon po tayo ng springtime para po magtanim ng mga kaluluwa. Well, alam naman po natin, the gospel is the power of God unto salvation. Kaya mabuting binhi ang ating itinatanim. Ngayon, ito pong bahagi ng banal na kasulatan na ang sabi, yung binagsakan na mabuting binhi ay mabuting lupa. Kung mapapansin nyo po, ito pong talinghaga na ito ay kinuwento ng Panginoon sa 3 ebanghelyo sa Bible. Sa Mateo, sa Marcos, at sa Lucas. Now, tingnan po natin, ayon mismo sa tala ng Panginoon, ano bang ibig sabihin ng matabang lupa na binagsakan ng mabuting binhi? Kasi mismo ang Panginoon ay
ipinakita niya, ginamit niya ang mabuting lupa sa iba't ibang gamit. Sa Matthew chapter 13 verse 23, ito po ang sabi ng Panginoon, "But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it." So ano ibig sabihin po nito? Ang sabi ng Panginoon sa verse 23, yung matabang lupa dito ay yung nakakaunawa, yung tinanggap ang salita ng Diyos at ito'y naunawaan. Ang sabi po sa Tagalog, inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60 at may tig 30. So yung Greek word na ginamit po doon sa word na understands, ang ginamit po ay sunimi, na ang ibig sabihin po is to send or bring together. Na ang ibig sabihin po, yung parang kayo ay nagbubuo ng puzzle, na nung binubuo nyo yung puzzle, hindi nyo pa makita yung buong picture. Pero nung nabuo nyo, ay, yun pala yun. So yun pong ibig sabihin ng understand na word. Na ang isang matabang lupa daw, hindi niya maunawaan ang Diyos, ang plano ng Diyos, ang paraan ng Diyos. Pero kapag ka ikaw ay naging matabang lupa na, naunawaan mo ang kalooban ng Diyos na ikaw ay isang makasalanan at kailangan mo ang ebanghelyo, kailangan mo ang kaligtasan. So, ito daw po yung matabang lupa. One who hears and understands the word. Ikalawa po ay yung sa Mark chapter 4 verse 20. Ang sabi dito, others like seed sown on good soil, they are the one who hears the word and accept it. Yung matabang lupa naman sa Marcos, hindi lang siya nakaunawa. Kung hindi tinanggap ito, ang sabi po sa Tagalog, ang iba'y tulad ng binhing napakasik sa matabang lupa, pinakinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga, may tig-60 at may tig-100 at may tig-30. Ang Greek word naman po na ginamit dito ay paradekomai. Na ang ibig sabihin po naman dito is to receive with a warm reception, or sa madaling salita po, to embrace. Kumbaga, may napakinggan ka, hindi lamang basta pinakinggan mo, yung napakinggan mo, nakita mong napakahalaga, na parang ang ginawa mo, niyakap mo yung napakinggan mo. Yun po ang ibig sabihin ng matabang lupa. Ang isang matabang lupa, hindi lamang pinakinggan ang salita ng Diyos. Sa Mateo, naunawaan ito. Yung parang nasa, kaya pala, talagang kailangan ko ang Diyos sa aking buhay. Kasi ano man ang aking gawin, kung ako hiwalay sa Diyos, wala akong magagawa. Kaya Panginoon, pinipili ko ng aking buhay ay lagi kong isandig sa iyo. Yan yung nakakaunawa. Yan yung merong matabang lupa. Yung sa Marcos naman, ang sabi, nakapakinig siya ng salita at ito ay kanyang tinanggap na ang ibig sabihin ay niyakap. Na pag sinabing niyakap, hindi mo lang ito basta hinawakan, parang sinabi mo, ayaw mo na itong mawala. Kasi niyakap mo, minahal mo, ginusto mo. So yan po ang ibig sabihin ng matabang lupa sa aklat ng Marcos. Pagdating naman po sa aklat ng Lucas, sa chapter 8, verse 15, ang sabi naman po, but the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, ang ibang ginamit po ay retain, pero sa ibang salin po, hold it fast. Na pag sinabing hold it fast, ang ibig sabihin po, pag hinawakan mo, ayaw mo nang humulagpos. Hindi mo lang basta niyakap, kundi ayaw mong pakawalan yung niyakap mo. Kumbaga, bear hug. Alam nyo, kaya pag yung ginagamit po yung salitang bear hug, pag ikaw ay niyakap kasi ng bear, mahal na mahal ka nun. Ayaw ka na niyang pakawalan. O kaya talagang, di ba, naririnig natin yung bear hug. Talagang grabe kung ganun pong kumapit ang bear. Pero pag kinapitan ka niya, ibig sabihin nun, may ulam na ako. Hindi kita papakawalan. At ganun din dapat daw ang tingin natin sa salita ng Diyos. Na kapag ito'y narinig natin, huwag natin itong pahulagpusin sa buhay natin.
Kasi pag narinig natin ang salita ng Diyos at nakita natin na ito'y pagpapala, pag pinahulagpos mo, pinakawalan mo yung pagpapala. Kaya si Ate Michelle ang sabi niya, na-realize niya all the while, mula doon sa mga pinagdaanan niya, ang pinanghawakan niya lang, bakit niya napagtagumpayan ang lahat? Totoo ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit niya nasabi yun? Kasi sa buong bahagi ng buhay niya, lagi niyang iniuugnay ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Lord, tulungan mo ako. Lord, samahan mo ako. Yun naman talaga dapat ang buhay natin. At ano nangyari? Dahil po doon, kita natin ang pagpapalago ng Panginoon kay Ate Michelle, kahit doon sa panahon ng winter time o panahon na mahirap. Amen po ba? Kapag ganun po natin, tinitingnan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kasi tayo po yung tinaniman ng mabuting binhi at tayo yung matabang lupa. Now, kung tayo yung matabang lupa, ano po yung dapat na makita naman sa ating mga buhay? Kung ang sabi po kasi dito sa Marco, sa Mateo, at saka sa Lucas, kung titingnan po natin, kung pagsasama-samahin natin, yung good soil sa Mateo, hindi lamang niya pinakinggan, naunawaan niyang mabuti ang salita ng Diyos. At dahil naunawaan niya ang salita ng Diyos, niyakap niya pa ito. Ayaw niyang makahulagpos. At dahil niyakap niya pa ito, sinikap niya na ito ay hindi maaalis sa kanya. He hold it fast. Ngayon, kung yan ang description ng mabuting lupa, matabang lupa, kung titingnan po natin mga kapatid sa Panginoon, yung matabang lupa na yan, napakaganda ng description sa Hebreo chapter 6, verse 7. Sabi po, Hebreo chapter 6, verse 7, pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Yung good soil, ang sabi dyan, pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos mahasikan ng masaganang ulan. So ibig sabihin, ang isang tigang na lupa noon ay walang halaga, but because God poured out His rain doon sa lupa, ano nangyari? Ito po ay naging mataba. Ito po ay naging malusog. At dahil ang nagbigay ng ulan ay ang Diyos, ang sabi niya, pinagpala niya yung lupa na yon. Now, what happens with that soil dahil pinagpala ng Diyos? Pansinin niyo, meron pong makikita tayo dito na bunga. Ang sabi po dito, ang lupa na pinagpala ng Diyos, matapos tumanggap na masaganang ulan, ano nangyayari? Siya ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Yun pala. Kaya pala yung bumagsak sa matabang lupa, nung bumagsak yung matabang binhi sa matabang lupa, yung lupa na mayroong taglay-taglay na buhay, at yung mabuting binhi na mayroong ding taglay mula sa Diyos na buhay, when the good soil get contact with anything, with it, yung buhay na tinanggap lupa, dumadaloy dun sa mga nakakaugnay niya. Nasusundan niyo po ba? Ang sabi po dito, pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Yung lupang walang pakinabang noon, nung pinagpala ng Diyos, may dumadaloy ng buhay. At dahil ang lupang ito ngayon ay mataba na, anything that gets contact with this good soil receives life from this good soil. Kaya bawat binhi na bumagsak sa matabang lupa, binhi na siguradong tutubo, binhi na siguradong magbubunga. Anong nangyari? Itong walang halaga na lupa noon, pero dahil pinagpala ng Diyos, nagiging pagpapala na rin sa iba. At ganun din po ang buhay natin. We receive the good seed from God. At kung sinasabi nyo, ako yung matabang lupa, kasi hindi ko lang pinakinggan ang salita ng Diyos, ipinamumuhay ko ang salita ng Diyos. Naunawaan ko ito, niyayakap ko ito, at ito ay hindi ko pinahuhulag po sa aking buhay. Then, definitely, you are a good soil. And what happened to your life kung ikaw ay isang good soil?
yung buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo, ang sino mang makatagpo mo, tatanggap din ng buhay na mayroon ka. Anyone who gets contact in your life, sa trabaho man yan, pamilya mo man yan, kay Ate Michelle, sabi niya, nagkaroon siya ng burden. Ako lang pala ang naghahasik ng salita ng Diyos sa lugar na ito. At patuloy kong ihahasik ang salita ng Diyos sa lugar na ito para yung mga kasama ko na matigas pang lupa, tumanim ang binhi sa kanila upang later on, hindi na lang ako ang mayroong mabuting binhi. Hindi na lang ako ang matabang lupa. Lahat na kami, magpupuri na kami sa Diyos. At kapag kami dumating na problema, hindi lang ako magpupuri sa Diyos. Kasama ko yung aking mga kasambahay. Lahat kami magpupuri at papahayag namin na ang Diyos ay karapat-dapat sa pagpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, we are looking at our own family. We are looking at our friends, relatives na hindi lang tayo ang maging mananampalataya. Yung kaligtasan na mayroon tayo, maunawaan at maranasan din nila katulad ng ginagawa natin. Pero hindi natin ito mapipilit. But we can sow the seed in their lives. We can pray for them. Maaaring tanggihan nila ang salita ng Diyos. Minsan kahit na ilang pilit na natin, tatanggihan nila. Still, bungkalin pa rin natin. Baka matigas pa yung lupa. Pero itanim pa rin natin ang salita ng Diyos. Until such time, magugulat na lang tayo, sila na mismo magsasabi sa atin, tinanggap ko na ang Panginoon sa aking buhay. Again, balikan natin yung The Porgs. Yung iba sa inyo nakapanood ng The Porgs. Kita natin yung pag-i-invest ng time ng nanay nung bida. Kasama niya yung kanyang mga kaibigan, maging sa panahon ng trabaho nila. Kaya nga nung pumasok yung isang kliyente, sabi, nakita niya nananalangin doon sa salon. Sabi niya, ano ba ito? Ito ba'y parlor o ito'y prayer meeting? Sabi ko nung may-ari, pareho. Kaya ano kailangan mo? Parlor ba o pananalangin? Sabi naman nung pumasok, pareho kung kailangan yan. Kasi lahat ng tao may problema. At nakita niya na mayroong isang lugar na hindi lamang nag-o-offer ng services para sa pagkukulot o ano man, nag-o-offer din ng service para sa kaluluwa. Kaya sabi ng tao, kailangan ko din yan. May problema din ako. So ganun din po sa buhay natin, mga kapatid sa Panginoon. Tayo na nakatanggap ng mabuting balita, kung alam nating mahalaga ang tinanggap nating mabuting balita, we have to scatter that good seed. Kailangan nating ihasik yung mabuting balita na yan. Sapagat ang mabuting balita na nasa ating kamay lang, mananatili lang yan na mabuti, pero wala yung saysay. Hanggat di natin yan ihinahasik. Hanggat hindi natin yan itinatanim. Kanino ko yan ihahasik? Una, sa aking pamilya. Kung meron pang hindi mananampalataya sa inyong pamilya, doon yung ihasik. Sabi ni Ate Michelle, nilehans na yung nanay niya. Mananampalataya yung nanay niya, pero may struggle. Gusto niya kasi maging matabang lupa. Ganun din sa atin. Kung nakikita natin sa ating sambahayan, hindi pa kumikilos ng lubos ang Diyos, sow the good seed in the good soil. Isipin nyo na yung tinataniman ninyo ay mabuting lupa. Maaaring ngayon, hindi pa, pero tutubo at tutubo pa din ang salita ng Diyos sa puso ng mga taong yon later on. Tayo maghahasik, ang Panginoon na nagpapalago at nagpapatubo. Ang trabaho natin, gawin po natin, paghahasik. Amen po ba? So, dito po ako magtatapos sa bahaging ito. Ulitin ko lang po yung verse 7. Sabi, pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Ang ultimate na nangyayari kapag tayo po nakita natin na tayo po ay matabang lupa. Later on, una po, nagiging pagpapala tayo sa lahat ng nagkakaroon ng kaugnayan sa atin. Masasabi nila, sarap pala mga kaibigan ng mga born again. Parang nakikita nila na tayo pagpapala sa kanila. Tapos later on, ano sabi dito? Yung matabang lupa, nagiging, ang ginamit po ay, sabi, sinisibulan ng halaman na pinakikinabangan ng maglilinang. Na kapag tayo po ay nagiging pagpapala sa iba, hindi tayo ang napupuri. Ang talagang napupuri ay ang ating Panginoon.
Kaya nga sabi doon sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 3 verses 6 hanggang 8, hindi yung nagtatanim, hindi yung nagdidilig ang mahalaga, kung hindi ang Diyos na nagpapalago at nagpapatubo nito. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay mga matabang lupa. Amen po ba? Kayo po ba ay matabang lupa? Ang mga matabang lupa, tinanggap na unawaan ang salita ng Diyos at hindi ito pinapahulagpos, hindi ito pinapakawalan. Pero, tayo ba ay kapag may nadikit ba sa atin, sila ba'y napapagpala? Kasi yun ang palatandaan eh. Ang matabang lupa daw, sinisibulan ng mabuting binhi. At yung mabuting binhi na yun ay magiging pagpapala doon sa farmer, sa naglilinang. Ang ating buhay ba bilang palatandaan? Tanungin natin ang ating sarili, ako ba talaga yung matabang lupa? Ako ba'y pagpapala sa mga nakapaligid sa akin? O baka, sabi nga ni Sister Michelle, toxic daw sila. Imagine niyo, alam mo, ikaw ay Kristiyano, tapos nakapaligid sa'yo, ang tingin sa'yo, hindi ka magandang pagpapala. Naiintindihan natin yun, hindi tayo maiintindihan ng hindi mananampalataya. Pero si Michelle, alam niya na yung kanyang ginagawa ay tama, kalooban ng Panginoon. Pero definitely, yung ibang mga tao, maaaring hindi naiintindihan yun. Pero ang mahirap nito, yung tinawag kang toxic kasi ang ginagawa mo ay kasamaan. Tapos ang sinasabi mo, ikaw ay born again. Yun ang toxic. Natatandaan yung kinuwento ko sa inyo na yung biyanan, finally, pumayag yung kanyang manugang na maisama niya sa church. Kasi tagal-tagal nilang pinagpipray, ang tagal-tagal nilang niyayaya na makarating sa church. And finally, napapayag nung biyanan, yung manugang. Kaya tontuwa siya, yung kanyang anak at saka yung kanyang manugang, kasama niya na. At nung nandun na sila sa church, nung tapos na yung gawain, nung aalis na sila, sabi nung kanyang manugang, "Wag po muna, dito po muna tayo." Di nung malaman ng biyanan, sabi niya, dati ayaw sumama sa akin ang aking manugang, pero, sige, may gagawin pa naman ako. Sige, dito na muna tayo. So natapos niya ng kanyang mga gagawin, binalikan niya uling kanyang manugang, "Lika na, uwi na tayo." "Wag muna, masarap dito muna tayo." Ganun ba? Sige, Lord, parang sinagot mo na talaga yung prayer ko. Finally, salamat Panginoon. Tumatalab na po ang panalangin ko sa aking manugang. At sa madaling salita, ilang balik na siya sa kanyang manugang. Uuwi na ba tayo? "Wag po, dito na po muna tayo. Hanggang mamaya na po tayo dito." Nagtaka na yung biyanan. "Teka muna, bakit gusto mo ba dito? Samantalang dati, ayaw mo naman dito." Kasi po, pag nandito tayo, ang bait-bait mo. Sana hindi tayo ganon sa ating sambahayan, na mismo yung sambahayan natin na ayaw sa atin. Na toxic tayo sa ating sambahayan, hindi dahil sa ginagawa natin sa Panginoon, kundi dahil hindi nakikita yung sinasabi nating tayo ay nakakaunawa ng salita ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kung tayo ay matabang lupa, dapat makita nila na blessing tayo sa kanila, na ayaw nila tayong mawala sa kanila. Pero kung ikaw ay mananampalataya at nilalayuan ka dahil toxic ka, that's another thing. Dito na lang tayo kasi ang bait-bait mo dito. Oo nga naman, di ba? Pagdating sa bahay, siguro lumalabas yung pagkatigirin niya. Pero pag dito nga naman, panay ang ngiti, panay ang kamay, may embrace pa. Pagdating sa bahay, minamaliit yung manugang siguro. Kaya sabi niya, dito na lang tayo. Pakinabang sa akin pag nandito tayo. Hindi mo nagagawa yung gusto mong gawin sa akin doon sa bahay. O kaya, di ba, minsan asawa niyo, di ba, pag nandito sa church, pero pagdating sa bahay, away na. Ano yan? Mga kapatid, tayo matabang lupa. At ang matabang lupa, naunawaan na salita ng Diyos. Tinatanggap ito ng buong puso. Niyayakap ito, hindi ito pinakakawalan. At nakikita yan sa ating buhay. We attract. Anyone who gets contact with us receives the life that we have. Makikita nila yung liwanag na mayroon tayo, na sinasabi nating tayo ay liwanag. Dapat ganun po ang matabang lupa. Amen? Kayo po ba'y matabang lupa? Amen, tayo po yon. At kung tayo matabang lupa, pag-pray po natin na yung binhi, tinawag tayo ng Panginoon para ihasik din po natin sa matabang lupa upang marami po ang mapagpala ng salita ng Panginoon. Amen. Hilingin ko po kayo na magsiyuko and we will go to God in prayer. Hallelujah. Ang church, mga kapatid, ay mayroong
mandate. Hindi lamang tayo para mag-fellowship. We are mandated to share the gospel. Father God, ang binhi na ibinigay mo sa amin ay binhi na buhay. Binhi na makapangyarihan. It has life in it, O God. At nung bumagsak ito sa puso ng bawat isa sa amin, salamat po na lahat ng nanalig sa iyo ay pawang matatabang lupa. Matabang lupa na hindi lang pinakinggan ng iyong salita. Tinanggap ito, naunawaan ito, niyakap, at hindi ito pinakakawalan sa kanilang buhay. Ngunit Father God, hindi lamang ito ang nais mo sa aming mga buhay. Sinabi mo, pinagpapala mo ang bawat lupa na pinapatakan ng masaganang ulan. At itong matabang lupa na ito ay sinisibulan ng bagong buhay at nagiging pakinabang para sa naglilinang. Father God, let our lives, kami na mga mabubuting lupa, matagpuan mo kami na ang aming buhay ay pagpapala, O Diyos. Yung buhay na tinanggap namin sa iyo, lahat ng makakaugnay namin, lahat ng makakadaupang palad namin, maranasan ang buhay na ito mula sa iyo. Maranasan nila ang pagpapala na natanggap namin mula sa iyo. Gawin mo po kami na yung mga nakakatagpo namin, araw-araw, sa bawat sandali ng aming mga buhay, kami man ay nasa trabaho o ang aming mga anak man ay mga estudyante o saan man kami naroroon, alam namin na binibigyan mo kami ng opportunity every day to sow a good seed. At kung ito man ay pumatak sa hindi pa matabang lupa, still, we have to scatter the good seed sapagkat ang mabuting binhi na ito, definitely, tutubo ito. At kapag yung binagsakan nito ay matabang lupa, alam po namin, O Diyos, magiging katulad din po ito namin, magtataglay din po ng buhay, makakaranas din po ng buhay na ganap at kasiya-siya. At gagamitin mo din kami, Panginoon, para sama-sama, O Diyos, na ipahayag ang iyong paghahari kung saan mo man kami dalhin, unang-una na sa aming sariling pamilya, O Diyos. Hayaan mo, O Diyos, na kami na mga matabang lupa na nahasikan ng mabuting binhi. Dalangin po namin sa iyo, let the light that we have from you and the life that we receive from you, ito pong buhay na ito, Panginoon, lahat ng magkakaroon ng kaugnayan sa amin, makita nila na kami ay pagpapala. Nahahanapin nila, Panginoon, ang presensya mo sa buhay namin. Dahil nakikita nila, Panginoon, mabuti ang makasama ang mayroong takot sa iyo. Kaya Lord, as a church, gawin mo nga po kami, Panginoon, ng mga matatabang lupa. Taglay-taglay ang mabuting patotoo. Taglay-taglay yung buhay na mayroon kami at dinadala din namin doon sa mga naghahanap ng buhay mula sa iyo. Use us as your church, Lord God, as we advance your kingdom, your glorious kingdom. Equip us and empower us. Lord, by our own, wala kami magagawa. Pero sinugo mo kami upang ipahayag ang iyong salita. In the mighty name of Jesus, amin pong hinahadlangan ng anumang mga pakanan ng kaaway upang ang iyong salita, Panginoon, ay hindi maitanim sa puso ng mga tao. Anumang pakanan ng kaaway sa kawalan ng interes sa iyong salita na inaagaw agad ng kaaway, Panginoon, dalangin po namin that every seed, every good seed that we sow in the hearts of men, Lord God, na makakatagpo namin, let it penetrate deeply, Lord God. Maging matabang lupa ang mataniman ng bawat mabuting binhi na ipinagkaloob mo sa amin upang ang binhing ito, Diyos, ay matanim ng malalim upang anumang mga pagsubok, anumang mga pagkatisod, Panginoon, dahil matatag, dahil malalim ang pagkatanim ng binhi. Panginoon, kahit dumaan pa sa winter season ng iyong mga anak, ang hahanapin nila ay ang mukha mo, Panginoon. Ang pananaligan nila ay ang iyong mga pangako dahil lilipas ang lahat ng bagay, ngunit ang iyong salita ay mananatili magpakailanman.
Salamat, O Diyos. Thank you, Father God, for sowing a good seed in our lives. Thank you for making our lives a good soil. At dahil ito'y good soil, we receive life and life. We receive hope. We receive joy that comes from you, Lord. Kaya naman, Panginoon, we will continue to serve you until you come. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. Hallelujah. Amen.